salamat kayo lang naglabayad kayo kung puso kayo nga mangag isa sa Diyos ay lang ang pastoral yun. Amen. Good morning! Malapit na yung puso-puso. Buksan po natin ang ating Biblia. Una, sa Proverbs 20:13. Pangalawa, sa 1 Timothy 6:10. Pangatlo, sa 1 John 2:15-17. Basahin po natin. Di kaayaten titurog, dilakit tapumanglaw ka, unana. Luktam dagita matam, ket mapnek kanto iti taraon. 1 Timothy 6:10. Pati ayat, titirak, isu ti maysa aramot, ti isu amin, akita ti dakes. Isu nga idi inagumam dagita daduma, nayawawanda, iti pamnati ket nasalpot da, kadagiti adu a ladladinget. 1 John 2:15 hanggang 17. 1 John. Di kay ayaten ti lubong, uray dagiti banbanag nga adda ditoy lubong. Nuti siya sino man a tao agayat iti lubong, ti ayat ni Ama awan kenkwana. Ta isu amin nga adda ditoy lubong, ti direct ti lasag, ken ti direct dagiti mata, ken ti hinapalangwad, ti biag panagbiag, sa anda nga agapu iti Ama, no di iti lubong. Ket ti lubong aglabas, ken ti dakes at tarigagay na, ngem ti agaramid iti pagayatan ti Dios mataginayon. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, we praise you, we glorify your name, we exalt you, Father. Lord, for the communion of our Lord Jesus Christ, and by the guidance of the Holy Spirit, Lord, we praise you, we glorify your name, and we exalt you. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa paggabay mo sa amin sa buong linggo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagpapala, lahat po, God Lord, ng mga protection in even the guidance. Hallelujah, Lord. Panginoon, basbasan mo ang bawat isa sa amin na narito, O God, sa iyong bulwagan, Father God. Lord, let your presence be with us, especially the Holy Spirit that will guide us, O God, Lord. Ken isu, Apo Diyos, timang palawag, ken mangparikna, amin kadagitoy nga sasaom, Apo, iti daytoy nga oras. Lord, ingato da ka, ket saliksiken, Apo, ti bawat puso mi, amin nga buo nga pagkatao mi, Apo Diyos. Maanyaman, Apo Diyos, iti bahid kasalanan, nga adda dito'y biyag mi, dawaten mi nga rod, iti panakadalos mi, Apo Diyos, babaen, Apo, inabalitukan nga daram, nga anggana tata, Apo Diyos, agay ayos, O Lord God, dito'y biyag mi, nga isumang linis, kadagito'y nga dakes, nga aramid, iti anak mo, Apo. Yet Lord, dawaten mi nga rod, Apo Diyos, nga ti presensyam kat adda kanyami, ket pakawanan na kami, Apo. Tapno agarawa po iti Holy Spirit, O God Lord, ditoy, Apo Diyos, katitingaan mi, Apo. Ket Lord, ingato da kang rod, idaytoy nga oras, Apo Diyos, marit nami, Apo, dagitoy nga sasaon, ngay sumangted, Apo, ti taraon, ti maysa kan maysa kada kami, in Jesus name we pray. Amen and amen. Anya ti kuna panagkuna iti lubong iti bulan ti Pebrero. Kunada ay para daw sa mga umiibig, sa mga magsing-irog
kaya't si Pebrero ay nagkukulay pula. Pulang-pulang mundo. Yun ang pananaw ng mundong ito. Lalong-lalo na ang puso, mga kapatid. Sa Pebrero 14 ay nauubos ang mga bulaklak sa flower shop ni Sister Geraldine at ni Sister Grace. At lalong-lalo na yung mga chocolate. Magkakaubusan ngayon sa mga shop, sa mga mall. Dahil ang mga umiibig ay humahalimuyak at sintamis ng tsokolate. Amen po ba, mga dalaga at binata? Amen. A love, sabi nga nila, a love that symbolizes the hearts, a love that conquers a multitude of sins, a love that will change everything. Na kahit pangit sa paningin ng iba, pero sa iyo, dahil mahal na mahal mo siya, ay siya ang pinaka-best, siya ang pinakamaganda, at siya ang pinaka-pogi sa buhay mo. Amen po ba? Nakakaiba ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Alam niyo mga kapatid, maalala ko nung nagdadalaga ako, meron po kaming curfew. Pag sa buwan ng Pebrero, araw ng 14 at 15, hindi kami pinapayagan ng aming tatay na gagala sa gabi. Ewan ko kung bakit. Ayaw niya. Paparusahan niya kami, mga kapatid, kung kami ay sumusuway sa kanyang mga utos. Tinanong ko sa nanay ko, bakit napakahigpit si tatay? Pebrero pa. Ang iniigpitan niyang buwan at araw na 14 at 15. Sabi ni nanay ko, marami kasing himala na nangyayari sa araw na yon, mga anak. Sabi niya, bakit po inay? Kasi pagkatapos ng 14-15, pagkatapos ng Pebrero, maraming nagdadalaga na nagkakaroon ng bukol sa tiyan. Pagkaraan ng 9 na buwan, yung bukol ay lumalabas. Gusto mo ba yon, anak? Na hindi ka pa tapos sa pag-aaral, hindi mo pa na-enjoy ang iyong pagdadalaga, ay mag-aaruga ka na. Ay, ayoko. O, di sumunod ka sa tatay mo. Huwag mo siyang suwayin sa hindi niya gusto, huwag mong gawin. Yon po ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Too much love will kill you, sabi nga nila. Maraming ipinagbabawal na patuloy pa rin na iniibig o ginugusto ng karamihan. Bawal mong ibigin ang may asawa na, bawal mong ibigin ang kadugo mo, bawal mong ibigin ang hindi mo kayang ibigin, at bawal mong ibigin ang bawal. Di po ba? Too much love will kill you. Sa buhay na ito, mula pa sa pasimula, sa Book of Genesis, ang unang sumuway sa utos ng Diyos ay si Adam at Eva. Sabi ni Lord, huwag mong kainin ang bunga ng kahoy na nakatanim sa gitna ng garden. Anong ginawa nila? Kinain at pinurusahan sila ng Diyos. Yung kasaganahan sana ng kanilang buhay na ipinubide lahat ng ating Panginoon, physically, emotionally, and spiritually, nawala sa kanilang lahat. Ang masakit pa, nila ay inilabas sa Garden of Eden. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, pag-uusapan natin yung mga bawal na pag-ibig. Sa natural na buhay natin, meron at meron. Pero lalalim pa tayo, mga kapatid. Meron din babala ang Diyos sa espiritual na buhay natin sa usaping when love is forbidden. Hallelujah! What is that? Why love? Why is it is forbidden? Number 1, forbidden to love laziness. Sa Proverbs 20:13 na nabasa natin, sabi niya dito, huwag mong ibigin ang pagtulog. Sino dito itikaya natin at maturog na kanayo
dayon. Itaan tayo man, kanya kaya nasa uwan daytoy. Baka humantong ka sa kahirapan. Ne, iturgan nga turog. Agwan. Kurapay. Imulat mo ang iyong mga mata. Bulagat tayo kano dagiti mata tayo. At mabubusog ka ng tinapay. Una na. Nya kaya nangasawan datoy. Huwag kang tamad. Huwag kang tulog ng tulog. Dahil ang tulog ng tulog at yung mga tamad kadalasan ay hindi masaya. Bakit? Hindi masaya sa buhay. Dahil ang masisibag sa buhay, yon ang laging masaya at masagana sa buhay. Palakpakan po natin yung mga masisipag. Hallelujah. Praise God. At binigyan tayo ng Panginoon ang mga bagay na ipinagbabawal niya. We are warned about the danger of laziness, against excessive sleep. Gustong-gusto ang laging matulog, walang ginagawa sa buhay. That can lead to poverty. The proverb suggests that people should stay awake and be productive to avoid becoming poor. Agpay so, di ba? No, sadot ka. Anya, timakan mo ay. No, sadot ka. Sino mga yakin ka? Ada istorya, kakabsat. Na imay jay sangwanan pistor ko, dimada ka nga kakabsat. Ada ti jay, anda pa'y nagkasal, jay nanang dakan jay tatangda, jay mo na, anda pa'y nagkasal. Kagamin ka no nga kayat, dagiti katugangan na, tauray na isunak at pulis, turog na turog sa dot. Di pa'y makita nga agwalis, aginaw, agluto. Iso nga da ito'y nanang da, inreto da jay, agtaltalon. I-compare mo, jay pulis, ada ti trabaho na, ada naman nga sweldo, ngayon atay nga kay kayak da jay agtaltalon. Kada tay agtaltalon, alas 3 pa lang ti parbangon nakaringan. Sobra-sobra iti kaninda, nabagas, bulgulay, kan isisda. Uray man pulis ka, nawan mabati nga sahod mo, sino, mga yakin ka. Di tayo bagyo. Ado ti kay kayat nati maturog. Kaapay. Nalamin. Aglalo ka na gito yung klima. Agrugi ti November, ingana Pebrero, nalamin. So nga kay kayat ti tao ti maturog. Di po ba? Tinatamad bumangon sa oras ng pagbangon. Ayaw mong iwanan ang init ng kumot at ang komportableng kama, tulugan. Natulog ng alas 9 o alas 10, gumigising yan, tirik na yung araw. Lusaw na yung muta. Nakainaw, nakalaban, ang aming nga trabaho, nalpas ni tatang. Ngunjay anak, maturog pa lang. Pasalamat tayo sa Diyos dahil nilikha ang mundo na may araw at gabi. Yung araw, kumikilos yung mga tao. Sa gabi, doon tayo matutulog at magpahinga. Pero depende na rin sa mga nung nabago na ang mundo, pati mga babae ay nabago na rin, magtatrabaho na rin, kung kaya't depende na rin. Sa pagtatrabaho, may panggabi, may pang-araw, pero ang sinasabi ni Lord, 8 oras kang magtatrabaho, meron ka pang, 8 oras. May 24 hours tayo. Ilan ang naiwan? 8 to 10 hours na pagtulog natin. Meron pang 14 hours. Malaking oras yon, mga kapatid. Sa araw nakamulat ang mga mata para kumilos ang katawan at sa gabi naman ipipikit ang mga mata
para matulog, para makapagpahinga ang isip at katawan. Pero minsan mga kapatid, pati araw at gabi, trabaho ng trabaho. Trabaho ng 12 hours. Yung iba 14 hours. Ilan na lang yung oras na pahinga. Minsan 2 oras lang, 3 oras. Sobra naman yung abuso sa pagtatrabaho. Sobra naman yung tulog ka ng tulog at hindi ka kumikilos. Pero sabi ni Lord, samantalahin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo ay kumikilos. Time is so precious. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kapatid, every day deserves our effort. Magsipag sa pamumuhay. Time is also so short. Malakas tayo ngayon. Pero bukas, makalawa, tayo ay hihina. Tayo ay makakaroon ng hindi natin inaasahan, magkakasakit. Pero kung ikaw ay masipag, meron kang dudukutin. Pero kung ikaw ay sadot, tamad, wala, nga. Minsan mga kapatid, yung buhay na sinasabi na mahirap lang kami. Ang hirap-hirap ng buhay. Dahil sa kapabayaan na sana ay ang buhay na ito ay igugol natin yung blessing na ibinigay ng ating Panginoon. Sa pagkakataon na ito mga kapatid, time is so precious. Kaya samantalahin natin yung mga bagay na yon para meron tayong dudukutin, kakainin, at para sa ating kinabukasan. Dahil marami din, mga kapatid, idinudulot na benepisyo sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Sa spiritual naman natin, mga kapatid, tayo, yung walang ginagawa spiritually sa ministry ng ating Panginoon, tinatawag niyang tulog. Spiritual sleep. Sluggard. Walang ginagawa. Hindi niya ginagamit yung gift na ibinigay ng ating Panginoon. God is calling today as He was called by old days. Sino ang tinawag ng Diyos? Hoy, gising! Sabi niya. Sa Isaiah 6:8 or 10 ba yun, Brother Jerry? Tinawag niya si Isaiah. Sinabi niya, whom shall I send? Sabi niya Isaiah, Lord, send me. Kaya tinawag ng ating Panginoon sa komportableng sitwasyon ni Moses. Alam naman natin ang istorya ni Moses at saka ni David na sila ay galing sa kinupkop sila ng anak ni Parod. Kaya si Moses ay namuhay na marangya noon, mga kapatid. Pero nung nararamdaman na niya yung presensya ng ating Panginoon, at ganun din si David, tinawag niya sila. They were tending sheep at the time when God called them to work for Him. God is looking. Naghahanap ng ating Panginoon sa kanyang mga pinili na magtrabaho sa kanya. Alam natin yung nangyari sa buhay ni Moses. Iniwan niya ang karangyaan, sumunod siya sa Diyos para mag-lead ng mga Israelites na umalis sa bansa ng Ehipto. Ganon din si David, mga kapatid. Si David, tinawag ng ating Diyos dahil alam niya na si David ay malapit sa puso ng ating Panginoon. Nagtrabaho ang mga dalawang ito ng Old Testament. Ganon din si Elijah. Elijah was plowing the field when God called him. Anong ginawa ni Elijah?
iniwan niya ang pag-aararo sa bukid at sumunod sa ating Panginoon. In the New Testament, nabasa natin yung mga apostles, si Peter, si James, at John. They were fishing when Jesus Christ called them. Anong ginawa nila? Iniwan nila ang kanilang pinakamamahal na ginagawa na trabaho. Sumunod sa tawag ng Diyos na sa pinabuutos na gawin nila. In Acts 20:31, tinawag ni Jesus si Paul sa road of Damascus. Paul loved his first faith. Ipinaglalaban niya ang kanyang pananampalataya noon, mga kapatid. He was slept for long years for the truth. But praise God, he was awakened. Namulat ang kanyang mga mata, mga kapatid, when God called him to follow him and serve him. He missioned and ministered at Asia Minor. He was founded 7 churches there, mga kapatid. At hindi siya huminto sa kanyang pagmimissionary, mga kapatid. At alam ninyo, sa kanyang pag-preach day and night, at sa kanyang mga panalangin, siya ay lumuluha with tears. He preached day and night with tears because he loved the lost to be saved. That Jesus, he preached Jesus, our Savior. Jesus is love. But the lost must love him, our Lord Jesus Christ, to have eternal life. Ephesians 2, verse 8 and 9. Yes, it is true, mga kapatid. We are not saved by work or deeds, for we are saved by the grace and through faith. By the grace of God and through faith. Ephesians 2:10, God works through us to accomplish His work. Yes, first, dahil inrugi niya ako Hesus Kristo, nga masapol, nga aming nga pinili na, kaya at trabaho kanya na, ituloy da. Dahil mission nga muna nga inaralin na to Diyos. God is calling you today to work for Him for the gospel. Leave your comfort zone. Gumising ka sa kanya, sa inyong pagkakatulog, sabi niya. Fold your slave and start to work and love the ministry of our Lord Jesus Christ. Letter B, number 2. Forbidden to love money. For the love of money is the root of all sort of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and cursed themselves with many grapes. This verse in Timothy is one such example which is both misquoted and altered. Alam nyo yung iba, mali yung intindi nila yung verse na ito, na sinasabi nila, the money is the root of evil. Rather than the truth is, agay ayak, jagit idolo. Jad samsamba iti kwarta, iso ti mangrugi nga root of all sort of evil. Bakit? Bakit sinisisi natin ng pera ay sinasabing ito ang ugat ng kasamaan?
Bakit natin ipinagdudurugtong natin ang pera sa kadiliman? Hindi ba ang pera mismo ang may kasalanan? Wala yang isip, hamat nga sa uday takwarta, hamat nga magmagna, hangag sa sao, awanti pandaman na, awanti senses na. Amuyo tayo ayan ti problema, tao. Once nga naggamam day takwarta, sino ti Tagalog dito? Pag nahawakan na ng tao yung pera, siya na ang magpapasya kung magpapasakop siya sa pera. Ang siyang tunay na dahilan, dahil siyang magpapatakbo sa hawak niyang pera kung paano niya gagamitin. Di po ba? Di po ba? Hindi nyo naiintindihan? Jay kwarta awan basol na. Adayan ti tao no nang usaren. Iti kwarta. Han kadi? Han kadi? Sumantay nga ibagbaga nga ti kwarta iso ti gapuna iti pag-aapaan. Alam ninyo mas maraming krimen sa mga lugar na mataas ang kahirapan, apay, sa lugar na maraming kakulangan sa buhay. Awan kwartada, kurkurang da. Hindi totoong hindi mahalaga ang pera at yaman. Apay, paano tayo mabubuhay kung wala ang mga perang yan? Gaya ng mga lugar na yon, anong gagawin nila mga kapatid? Kung ang lugar na yon ay grabe ang kahirapan. Madalas, ang kulang sa pera, kung meron siyang gusto na bilhin, anong gagawin niya? Magnakaw, mag-scam, kung ano-anong mga strategy para magkapera at mabili yung gusto niya at gawin ang gusto niya. Kumakamkam ng maraming pera. Nakikita natin, hindi lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno ay honest. Huwag nilang sabihin na yung pera ang siyang gumuguyo sa kanila. Yung tao, masama ang iniisip sa pera na nakikita, sa limpak-limpak na pera. Sa mundong ito mga kapatid, nung unang panahon, they have a barter trade, exchange. Wala na tayo sa panahon yun eh. Na hindi ka makabili ng asin kung wala kang bagoong noon na ipagpalit. Wala kang magarang damit kung hindi mo ipagpapalit sa bagoong. Pero sa kapanahunan na ang pera na ang siyang umiikot sa mundong ito, yun, nag-start na yung pera ay may kapangyarihan sa mundong ito, mga kapatid. Siya ang nagpapatakbo sa mundong ito. Kailangan natin ng pera, di po ba? Paano ka makakabili ng pagkain, damit, tirahan? Yung panambahan natin ito, yung bahay ni Pastor Rasali, kung wala siyang milyon-milyon, paano siya makabahay? Kapag isa kang tao na masipag at masigasig sa buhay, madiskarte, magkakaroon ka ng maraming pera sa maayos na paraan. Amen. Ang pera pa mga kapatid, paano tayo makakatapos sa edukasyon kung walang pera ang ating mga magulang? Di po ba? Kaya samantalahin natin, mga kabataan, kapag may pera ang ating mga magulang, sige, dalian ninyo ang mag-aral. Para pagkatapos ninyong mag-aral, kayo naman ang magbibigay ng pera sa mga magulang. Amen po ba? At huwag niyong kakalimutan ang gawain ng Diyos. Pati rin sa pagkalusugan natin, pag wala kang pera, mamamatay ka na. Dahil gusto nila, pag naghihingalo ka na, mag-deposit ka muna ng 20,000. E paano?
Kung wala kang pera, hindi ka na maoperahan. Kaya yung pera, mga kapatid, wala yung kasalanan. Ang tao, yung mind, kung paano niya gagamitin ang pera, dahil itong pera na ito, it is also a blessing that comes from God. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, minsan, pag wala kang pera, inaapi-api ka nila. Binubuli ka nila. Dahil hindi mo mabili ang gusto mo. Pero pag may pera ka, hindi ka na maaapakan, hindi ka na rin maapi ng kung sino man. Kahit yung biyanan mo, hindi ka aapihin niya pag may pera ka. Hallelujah, glory to God. Tayong mga tao ang dapat sisisihin. Amen po ba? Dahil sa pera, karamihan sa tao ay handang ipagbili ang kaluluwa. Kapalit ang kapangyarihan. Ipagkanulo ang mga sarili sa kamay ng kasalanan. Ladlad. Sa telebisyon, sa gadgets, sa internet, kung ano ang ginagawa ng ibang tao, pagagamitan ng pera, kurakot, pera ng maraming tao, ibinubulsa, nagpapabilanggo sa masamang hangarin sa mundong ito. Ewan ko, hindi naman niya madadala yan ng mga yan pag siya'y namatay na. Kung kaya't wag natin sambahin o mahalin ang pera. Una, siyempre, ang Diyos. Siya ang may hawak sa buhay natin. Kahit marami tayong pera, pero kung gusto niyang kunin yan, wala tayong magagawa. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa Amerika. Ang Los Angeles daw, pinakamaganda, maggara at mayayaman ang nakatira dyan. Marami silang pera, mga kutse, alahas, mansyon na mga bahay. Anong nangyari? Ang sabi nila, ang city na ito ay godless. Pero hindi natin hantay mo ang pagpabasulin. Nga isuda nga ikat makasalanan. Pero di nga nangyari, awakening. Di po ba? Nga, imulat da iti matada, pampamulat na ako Diyos, kadagiti matmatada, nga dagiti banag nga dagitoy, kwarta nga adu, baknang, mansyon, kada kotse, alahas, kunana ni Ben Affleck. Ada kanuna ba, tinanga 20 million, ijay yan ti safe nga kwa, bolt. Awan, nalusaw amin. Ken kaadwan tagigyan ijay Los Angeles. Kakadsat nga kabataan nga manalnalpas ti trabaho. Gaputi TikTok, Reels, Facebook, vlog, ablablag da. Urenda nakalpas ti eskwela da. Bimak nang da. Ngem. Di isang iglap lang. Natunaw. Narumak. Awan, pagbalbalinan na, dagidjay nga balbalitok, mansyon, kwarta, kotse. Anya, dijay nga panawan, kakabsat. Nagaduti mawat kinapo Diyos. Nakita, dagiti nga tattao, jay CNN nga impakita da, naturog da iti parang, nga tinangbalkot kinyada, jay sipan nga kumot, jay laeng, natalantanda nga nakaturog, ijay parang kalsada. Nya nga rodtat ka naranasan damot, ti awan kwarta na. Hallelujah! Huwag sisisihin dito, mga kapatid, ang pera. Dahil lahat ng mga bagay na ito, wala tayong pera kung walang Diyos. Kasangkapan lang ang pera, mga kapatid, sa buhay natin. Kung ano man meron tayo. Sa ngayon, maging kontento tayo. Maging sa pera, mga kapatid. No at takwartan ka, milyon-milyon ang mga iparamyan. Takawon da day ta, ulyin da kayo balayo. Lalo no may maysan. Nyatay nga rod. God is a jealous God. Exodus 20, verse 4 and 5.
You shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven, above or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God. God is speaking to people, to many people. Those who are making idols, not only the graven images, but also those things. Ngay ay idol na tayo, ngay ador tayo, ay kayat ko adong nga kwarta. Unahin natin ang magpasalamat sa ating Panginoon. Siya ang may akda at may hawak sa mundong ito. In the beginning, God created everything. Kaya kailangan na magpasalamat tayo. Kung binigyan tayo ng maraming pera, salamat o Diyos. Tama isabot amin nga kasapulak ti panagbiag ko ti rabaw ti daga. Ken kasapulak met nga para ministro ni Apo Diyos. Hangko nga iyimot Apo daytoy. Therefore, Matthew 6:24, you cannot serve two masters. Kunana ditoy. God and money, for you will hate the one and love the other, or else the other way around. Huwag tayong magmukhang pera, mga kapatid. Baka magmag na tayo. Kwartalat tadyad-tadyay rupa tayo. Hanga ni Apo Diyos. Kaya't nang sa uwen, kabsa. Araw ti Domingo. Adati store, lako-lako, ija market. Siyempre, kwarta dya dadya mata, kanya puso. Imbis nga ni Apo Diyos, sa dadya kingka. Una umon di mapanagbirok ti kwarta kaysa umay ka di pagsamba ko mga may maysa nga inted ni Apo Diyos once a week. Di po ba? Kwarta mangyaw awan. It is spiritual life tayo. Hana tayo nga baybayan ni Apo Diyos. Ngam kay kayat na iti nagaget. Karud na iti jay niya ti Ilocano na ti tamad sadot. Kano nagagat ka ado ti kwartam. No sadot ka awan kwartam, no bumakit ka awan pensyon mo. Kakaasi ka tay dumagdawat ka kininanang mo, ni kakabsat mo. Ti gobyerno. No wan ti gobyerno ta mahirap ka ba ilang awan kwartam babasulan isuda. Nagrigat ti biyag ko tampay mangmangtod datang nga gobyerno. Masol mo, sadot ka gamin, di awang paltan. Uray ka nga uray ti ayuda. Hana, agsigasig ka, no dakwal ta. Amen po ba? Hallelujah. Sa kunana ni Apo Diyos, Hebrew 13:15, sapagkat hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay tutulong sa atin. Hindi dapat tayo matatakot. Si Kristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ang kahapon, ngayon at bukas. Kaya sino dya provider mo? Ngagit itikwalta, hang kamadanagan. I-provide na Apo Diyos dito no nagagat tayo. Amen po ba? Number 3, forbidden to love the world. 1 John 2:15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Yan po na naman ni Apo Diyos. John 3:16. God so loved the world. Na-misinterpret naman yan, kakabsa. Sino the world? Ngay bagbaga na dito. Si Kating siya. For so whosoever believe on Him. Sino di jay? The anak ni Jesus. Shall not perish, but has an everlasting life. Ngay bagbaga dito na Apo Diyos. 1 John 2:15-17. Dahil kung kunana, wag ninyong ibigin ang sanlibutan. Duwa ti kena sa uwan ti sanlibutan. O ang mga bagay sa sanlibutan, di bagay kano ti sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang amin nga bagay nga daritoy, lubong, ang nakakapukaw,
sa masamang pita ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang mga karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, kunana, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Ano ang mga bagay dito sa sanlibutan na hindi dapat ibigin? At anong mga kahinatnan ang mga taong umiibig sa sanlibutan? At ang huwag dapat ibigin. Una, ang nakakapukaw na masamang pita ng laman. Ano ba ang mga ito? Diyan kano makatuksungay, pinyatayo. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng magarang kotse. Kaya mag-iisip ka ngayon, kagaya ng illustration kanina yung pera. Yung iba, gagawin ng lahat para mabili niya yung kotse. Hahakbang yan at mag-iisip. Hindi niya tatantanan ang kutseng yun. Kaya ano ngayon ang gagawin niya? Kung siya ay natutokso sa kutseng yun, pero wala siya. Wala siyang pambili. Agbudol-budol isuna, agtakaw isuna. Sumrot ti illegal. Aglakot ti konforme. Nga pagkwartaan nga agkaroon ti milyones. Baga tayo, drugs, marijuana. Siguro apan pa'y agmacho dancer. Lahat ng mga illegal na pagkakapirahan at marami pang iba. Hindi ito gusto ng ating Diyos. Kaya nadaig na siya ng masama sa buong pagkatao. Diyay kumamalinis nga pag-iisip na nga yurnungan na daytoy, ipagtrabahuan na, pagswelduan na, agaramid iti madi. Uray nga takotse, uray niya nga bagay. Nga kay-kayat mo, itibiyag mo. Cellphone laangin. Iparang-parang mo tanapintas nga cellphone mo. Madamdama awanan. Amuyo, jay manugang ko, asawa ni RJ. Nakalugan ka no ti train. Inwar na taipon na, tawag na, inagsaw ka no, jay adik nga babae. Di nagsardon jay train, tinmaray ka nun. Inaramid mo't jay manugang ko, kinamat na. Ginagtakaw jay cellphone na. Naagaw na mat lang talaga nga iso na nakasuro mo't ti judo karate. Inururay iso na jay train. Pinalakpakan da din nakauli jay train. Ado, tikasta, iso nga uray dagita alahas yo. Lumabang kayo dyan na nila. Hang kayo nga agsuot, alahas, aritos nga, 999. Kadagita imimayo, tamadamdama mapukulan, dagita ramramay yo. Kadagijay nakakatukso ng mga bagay. Ngay parang tayo, tanagadong kwarta tayo, sursurutan na tayo. Dagijay masasama ang kanilang mga isip, mga taong mapagsamantala. Ken, kailangan nga da discerning spirit tayo kakabsat. Aglalo dato'y tatan media, internet, Facebook. Makita mi jay, di profile nagwapo, nagpintas. No nagsarak kayo gayang, haan matyosto pagnana. Tata, nagisao tagaygay ka na naganak na. Ay, haantang kami pa'y managkikita Facebook laing. Kuna da jay balasang nga nagistorya. Ay, mayat mo ti standing na, taada ka mo trabaho na. Jay call center. Ay, ang ko kayat inang tatang. Kasano ngay anti nga kayat ko.
agpigsul-pigsul mat. Isungahan tayo nga paatiyo kadagitoy panpanunot tayo. Kailangan nga the discerning spirit tayo. Kani Apo Dios pinumpunuan na tayo ti sa una kakabsat. Hantay mo dapat nga ma-overtaken daytoy. Ni kabsat ko. Dapat diya retirein agawi din. Diya ka mo no kabawen no Alzheimeren. Taidi bagbagaan na kami hang kayo nga kaalilaw. Kadagita mga mangibagbaga nga investment. Kunana. Pagamuan nga nagsasao. Dawat ti kwarta kumpormin kadagiti kakabsa. Pamilya na invest na scam. Dadapay pugo ditoy. Gana tatag raraira dapay lang. Iso nga aganad tayo. No adda kwarta tayo, kaya tadag budol-budol na kastoy. Uy kasyan nakman, awan ti pagpadoktor ko. Madamdama pinaangutan na ka. Pati jay kwartam jay ATM, iruar mo ang aminan. Sapagkat iyan ang pamamaraan ni Satanas, kakabsa. Upang ikaw ay tuksuhin, lalo na kapag dyan ka mahina. Aglalo dagitoy. Aganad kayo, ubing. Dagijay mabuy-buya tayo ti TV, internet, unoan niya dita nga tayan ti gadgets, kakabsat. Ijay mabuy-buya tayo, gadagya actor, actresses, dagijay idulom, nga artista, nga dagijay aramidon da, iprogram da, filmmaking nga kung kunada nga nakakatukso, no adaw ubing idupunan jay TV. Aglalo no adaw ubing. Sapagkat, alam nyo, ang mga bagay na yan, alilawon na kayo. Aganad kayo kadagiti ubing. So nga naggasat dagiti ubing, babaro babalasang, ngahan kayo, nga suminsina. Iti sasaon ni Apo Diyos, kenti presensya na. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, kapag mahina tayo, alam ni Diablo kung saan tayo mahina, yon ang titirahin niya. No, ti paghinaan, jay ag dumadumang cellphone, ngayon oray no di mo kayang-kayan, kay kayain, nagkaroon digay, narigat. Kung kaya't meron tayong dapat nabantayan, mga kapatid, laging magpaalala sa atin, 1 Peter 5:8, maging alerto at may magandang pag-iisip. Ang iyong kaaway na Diablo ay naglalakad-lakad na parang leon na umuungal, hinahanap ang kanyang lalapain o kakainin, kakagatin. Pero pasalamat tayo no diyan ng leon ko bungal, awan tinipon na. Yan akay so, dahil kakabsat. Noan niya iti paghinaam. Noan niya digay weakness mo. Nasikan kat binago na po Diyosen. Dahil nga Diablo ririingan na. Noan niya digay weakness mo. Hamo mapupuutan aranidon gayan. Ano ang mangyayari sa taong patuloy na gumagawa? At ginagawa ang mga bagay na ito, mga kapatid, nahilig. Verse 17 ko na, mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Kaya iwasan ninyo na ito habang hindi pa huli ang lahat. Sa pagkakataon, mga kapatid, sa pangkalahatan, ang salitang sanlibutan sa Biblia ay tumutukoy sa makasalanang sistema sa mundong ito na nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Wala na tayo sa kamay ni Satanas. Ginuyod na tayon ni Apo Jesucristo, ijay ima ni Satanas. Ni Apo Diyos ket siya iti
nangiyadayo kinyana. Tadaytoy nga diablo kay kayat na nga sikak at hilhilaan na papalayo sa ating Panginoon. Dahil gusto ng diablo na ito na siya ang sambahin at mahalin sa tunay nating Diyos. Hallelujah. Matthew 10:37-38, sinabi ni Jesus na kung iibigin natin ang ibang bagay ng higit sa Kanya, ay hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Mawatan nyo, Bing? Kunan ni Apo Jesus, no ay ayaton tayo, dagijay bagay nga mas ay ayaton tayo dagijay nga bagbagay nga higit sa Kanya, si tayo katang nga karapat-dapat sa ating Panginoon. Tayo na ay kabilang sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Binigyan tayo ng Diyos na kakayahan na lumaban at lumabas sa makasalanang pamamaraan ng diablo. 2 Corinthians 5:17, sa agos ng mundong ito, mga kapatid. Kung kaya't sinasabi ng Pilipos 1:17, 1:27, 3:20, naging mamamayan tayo ng isa pang kaharian, ang langit na tunay nating tahanan. Lucas 12:33 and 1 Timothy 6:18-19, inuukol natin ang ating pagnanasa para sa mga bagay na panlangit at mag-umpisa tayong mag-ipon ng mga kayamanan na walang hanggan. Mag-ipon tayo para sa kalwalhatian ng ating Panginoon, dahil iyon ay tayo rin ang mabibinipisyuhan. Napagtanto natin ng tunay na mahalaga at ang bagay na hindi nagwawakas, na ito ay mga panandalian lamang na mga bagay na dapat natin na itigil na ang umiibig sa sanlibutan na ito mo nga maiyadayukin nga tayo ni Apo Diyos. First thing first, in this life, Deuteronomy 6:5-9, kunana, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Every day is love through our Lord Jesus Christ. Hanlang nga Pebrero, tamuyo ti Pebrero, ni Saint Valentine, idi, minarderda, gapula ang jay witchcraft nga aramidin da, nga agal-ala dati magagandang babae tayang alay da, for fertility at that time. Dagitoy nga aramid, nga balbalintina, gawa iti lubong. So nga tayo nga dapat nga isi-celebrate datoy. I-celebrate tayo nga kanayon ni Apo Jesucristo, because our Lord Jesus Christ is love. Amen. He was the lamb that is slain through that cross for us to have eternal life. Jesus is love. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito. Unay nga, Panginoon, na Ikaw ang kadahilanan kung bakit kami narito, Panginoon, at patuloy na nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Dahil sa dakila mong pag-ibig, walang kahambing, walang katulad, at Ikaw lang ang Diyos na nag-iisa, na punong-puno ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa araw na ito, maraming salamat po, Diyos, sa mga pinag-aralan namin at naringgan namin, Panginoon. Lord, every day is love, Father. Itinaga mo sa aming mga puso na kami na binili mo, unang-una sa lahat, Panginoon, ang pag-ibig, ang siyang dadaloy sa buong buhay namin, pagkatao namin, Panginoon. Wala po kaming silbi na mananampalataya kung walang pag-ibig na nakatanim sa aming mga puso, Panginoon.
Dahil ang puso na ito, Panginoon, kung ang nandyan, Panginoon, ay punong-puno ng hatred, bitterness, jealousy, greediness, at wala yung pag-ibig, Panginoon, ay hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, na sumamba at magpuri sa iyo, Father. Salamat at Lord, O God, at Lord, ipinamulat mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na ginawa mo sa cross ng Calvary, Panginoon. At ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay natutong magpatawad, natutong yakapin, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, O God. Kaya Lord, sa mga salita mo na naringgan namin, Panginoon, mula sa pagkasigasig, masipag, Panginoon, ay may masaganang buhay. Pangalawa, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon, na dapat namin ituon sa inyo na i-focus, Panginoon, na hindi yung bagay, Panginoon, na pera, na sinasabi na makapangyarihan. Pero ikaw pa rin ang siyang makapangyarihan sa pera, Panginoon. Kay Lord, nagpapasalamat kami kung anuman buhay na ibinigay mo sa amin ngayon. Natuto kami, O God Lord, na maging kontento sa aming mga buhay. Pangatlo, Panginoon, pinamulat mo sa amin kung anuman ang ayos at ginagawa ng mundong ito, Panginoon, na hindi naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Pinapaalalahanan mo kami, Panginoon, na huwag kaming gagaya sa kanila. Bagkos, Panginoon, ikaw ang una naming mahalin. Mag-ipon kami, O God Lord, ng mga kayamanan, O God Lord, na panlangit, O God, dahil ito ay sa ikabubuti namin pagdating ng araw na kukunin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, O God Lord, dahil pinapaalalahanan mo kami. Maging ang mga bagay na ito, Panginoon, ang alam namin ay pag-ibig lang. Pag-ibig lang, Panginoon, sa kapwa namin. Pero mas malalim pa ang sinasabi mong pag-ibig, Panginoon. Na first thing first, O God Lord, ikaw ang siya naming mamahalin, O God, para hindi makasalisi, O God, ang gawa ng kaaway na siyang, Lord, nagpapababa sa aming katauhan, Panginoon. Maraming tao, Panginoon, ang nakatingin sa amin, Lord. Kaya, Lord God, panimula sa araw na ito, Father God, matuto kami, Panginoon, na ituon ang mga bagay, O God, Lord, na panlangit na para sa iyo lamang, Panginoon. Yes, Lord, O God, kailangan namin ang mga bagay na ito, Father. Pero, Lord, ang mga bagay na ito, nagagamitin namin, ikabubuhay namin, Panginoon. It is for your own glory, Father God. Ikaw ang siyang maitaas, may glorify sa aming mga bahay. Kung, Lord God, i-bless mo kami at pinayaman mo kami, meron kang plan and purpose, Father. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa mga bagay na ito, Father God. Dahil ang lahat ng may bagay na para sa amin, Panginoon, ay galing ito lahat sa iyo, Father God. Kaya maraming salamat kung anuman ang natapos namin, kung anuman ang na-provide namin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Maraming salamat po, Diyos, Father. Kaya Lord, sa oras na ito, Father God, thank you, Lord. We give you the glory, Father God. We give you all, Panginoon, the blessing, O God, Lord, in the authority, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Pastora. Manatili po tayo nakatayo at i-close natin ang ating gawain. Father, we bless your name. Salamat, Lord, sa napaknang nga mensahe iti iti nga bigat about love iti puso mi Apo. Karagiti banbanag ket imbagamot dagiti banag nga saan mi nga dapat nga ayaten iti daytoy nga lugar. Agyaman kami karagiti nga reminders nga saon iti biag mi tapno masursuro mi dagiti banag nga kayat mo aramiden ni Apo Dios.
Kaya iti nga aldaw, bendisyon ang apo ti naramat mo, Pastor Ravioli, agraman ti familia na apo, kasamot ka na kami amin nga nagdingeg, tapno dagiti sasaom, agbalinda apo nga bukbukel, nga maihula iti puspuso ni apo. Kaya taywana mo't agraman dagiti saan nga nakaumay, nga membro iti nga church, sa Pastora Leti nga napanjay pugo, agyaman kami apo Diyos iti kadagiti nga kakabsat, agraman dagiti ubing ka nagtutubo mi apo ti daytoy nga aldaw. Thank you, Father. We give you all the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Balik tayo nga adto daw ket itata